Posible na magdeklara ng state of calamity sa probinsya ng Sarangani dahil yan sa matinding pinsalang iniwan ng magnitude 6.8 na lindol. Bukod sa mga nasirang ari-arian, dala pa rin ang mga nakaligtas ang trauma na dulot ng lindol. Live mula sa Glan, Sarangani, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Maayong hapon ninyo, Jess, Nikki. Malaki nga ang naging pinsala ng magnitude 6.8 na lindol dito sa Sarangani Province. Yung ilan naman sa ating mga kababayan dito na nakaligtas, lubos ang pasasalamat para sa kanilang ikalawang buhay. Pero ang ilan nating kababayan, hindi pinalad. Magkayakap pa ang mag-inang ito na madiskubre ang kanilang bangkay sa barangay Mudan dito sa Glan, Sarangani. Na-recover ang kanilang labi ilang araw matapos ang landslide bunsod ng lindol. Kinilala ang mag-ina na sina Aiza at Ira Tagawalan. Kwento ng kapatid ni Aiza na si Arden, kasagsagan ng magnitude 6.8 na lindol nang mangyari ang pagguho. Nasa ibabang bahagi ng barangay ang bahay ng mag-ina, kaya ito natabunan ng lupa. Siguro mga 6 hectares yung gumo na lupa. Tapos yung bahay kasi andun sa baba, kaya na daganan ng lupa. Ang 52 years old naman na si Raiza, labis-labis ang pasasalamat na nakaligtas ang kanyang pamilya sa lindol. Nataon pang birthday niya nang mangyari ang pagyanig nitong Biyernes. Gumuho ang kanilang dream house at nabagsakan pa ang bago nilang sasakyan. Mabuti na lang daw at nasa kabilang bahay sila nang mangyari ang pagyanig. Nasa loob ako ng bahay, nakaupo. Tapos sa tabi ko yung apo ko na kumakain. And then nung naramdaman ko first time, 3 baba, parang ganun ba. Tapos nung naramdaman ko yun, kinuha ko agad yung apo ko, lumabas kami. After that, paglabas namin, yun na yung malakas na lindol. Laking pasasalamat din na hindi nadaganan ng mister niya na halos kapaparada lang ng sasakyan. Wala na yung lindol, tinanong ko agad yung yung anak ko na kung andyan ba yung father mo, sabi niya wala. Alhamdulillah, wala dyan. Safe tayo. Big blessing na yun. Big gift yun ni Allah. Yung big gift of life na buo kaming lahat. Hindi rin nakaligtas sa pinsala ng lindol ang munisipyo ng Glan. Halos gumuho na ang buong gusali sa tindi ng pagyanig. Ayon sa Local Engineering Department, aabuti ng 20 million pesos ang gastos para maayos muli ang munisipyo. Ang problema, wala eh. Kami sa munisipyo, for now, year-end na kasi. Maliit lang ang calamity fund namin, 5%. Kaya sa kalapit na gym muna ililipat ang mga opisina ng munisipyo. Nakitaan din ng mga bitakang pantalan, pero patuloy ang assessment dito. Sa pinakahuling tala, 4 ang namatay sa lindol sa Sarangani. 3 rito mula sa Glan at 1 naman sa Malapatan. Mahigit 100 naman ang sugatan. Dahil sa matinding pinsala ng lindol, posible mo nang magdeklara ng state of calamity sa buong probinsya. Kinukonsidera natin kung say one of the requirements, dapat 2 municipalities makadeclare ng state of calamity para makadeklara din sa province. Jess, Nikki, kaninang hapon nga ay bumisita dito sa Sarangani Province at sa General Santos City si Vice President Sara Duterte. Doon niya kinumpirma at tiniyak doon sa mga injured at mga namatay yung financial assistance na ibibigay sa bawat pamilya. Kaninang hapon din ay sinabi niya na on process na yung request fund naman ng Office of the Vice President at ng Department of Education para doon sa 100 million peso na school damage sa buong Southern Mindanao. Ito yung mga school na naapektuhan nga ng lindol. Ngayon naman, nandito tayo ngayon sa may munisipyo ng Glan. Isa ito sa pinaka-apektado ng lindol. At dito lang sa bungad tayo pinahintulutan dahil dito pa lang medyo safe. Pero bubungad na sa inyo agad yung mga nasira dito, no? Yung mga bumagsak na semento mula sa dingding, maging yung kanilang mga hagdanan ay nasira rin. Makapansin-pansin din yung bitak doon sa dingding dito nga sa first floor. At hindi na tayo papasok pa doon sa pinakaloob, pero doon ay kitang-kita yung pagkasira ng mga opisina. At sa ngayon, hindi muna functional at operational itong munisipyo na ito at inilipat nga sa isang gym lahat ng serbisyo ng munisipyo dito sa Glan. Jess, Nikki.
Okay, Rainiel, kanina nabanggit mo sa report mo, naghihintay na lang yung lokal na pamahalaan ng Sarangani na meron at least 2 bayan na magdeklara nga ng state of calamity para naman maideklara nila yun sa kabuuan ng lalawigan. Ano-ano yung 2 bayan na yun na inaasahan nila, mamimit ba yung requirements na yun? At para lang din sa kalaman ng mga manonood natin, ano yung posibleng maging impact pag nagdeklara ng isang state of calamity? Sa una mong tanong, Jess, magdedeklara o pinoporma ngayon yung pagdedeklara ng state of calamity sa bayan ng Glan at sa bayan ng Malapatan. Ito nga yung 2 bayan na mostly affected nitong lindol dahil doon ay sira talaga yung mga ilang establishmento at maging yung mga paaralan. May mga bahay din na nasira. Sa pagdedeklara ng state of calamity, makakakuha ng emergency fund yung Sarangani province para mabilis ma-distribute o maipamahagi yung iba pang pangangailangan ng mga residente dito. Most of them nangangailangan ng koneksyon sa malinis na tubig at yung ilan naman ay pagpapagawa ng mga nasirang infrastruktura, pati na yung mga bahay. At ngayon, Jess, Nikki, titignan din natin yung sitwasyon naman bukas nung mga nasa coastal barangay na yun nga, yung mga unang residente na tumawid o nagpuntahan doon sa mas mataas na bahagi. At sabi nga nila hanggang sa ngayon, nilisan ng mga residente yung bahagi na yon. Jess. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Rainiel Pawit. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.